Ngayon magpapakain na naman tayo ng mga sisiw. Ngayong umaga kahit nagulan. Medyo lumiliwanag ang ano Baka ano lang yan, paipik lang yan Palagay ko nakadroga yan. Paipik lang ng kalangitan. Ngayon papakain tayo ng sisiw. Papakita natin ulit sa inyo. Kahit na ito ay maputik, tuloy lang ang ating pag-aalaga ng sisiw. Ito yung aming pinapatoka sa mga manok na sisiw yan, basa. Pinaghalo na Thunderbird at saka yung 2,500 na bimig. Galing ha? Pellet. Yung pellet basa na. Dahil iniiwasan namin sa ngayon yung mga sisiw namin ay na-chok ang kanilang lalamunan. Pagka tuyong-tuyo, ang mga manok nating sisiw ay nabubulunan dahil pagka tuyong-tuyo ang tinutuka. Pwede na! Kaya ito, wet feeding tayo. Talagang binabasa natin yung kanilang pagkain. Sa umaga 2 kilo na 2 kilo na sa 50 sisiw. Tapos yan, haluan ng tubig. Kailangan talagang basa yan Galing ha? Kung sa ganun, pag kinain nila, madali ding malusaw. Madaling malusaw ang kanilang pagkain. Okay. Ayan na. Magpapakain na si Uncle Bong. Magpapakain na tayo ng mga sisiw natin. Ayan. Wala sila lahat. Yun. Yung iba, ihiwalay natin yung mga yan, babalik yung mga sisiw na mga bata. Alam din nila yung mga sisiw ng mga bata, yung mga nahuli. Yan. Pupunta kasi tinutuka sila tinutuka sila ng malalaki. Hindi sila makakain dito. Kaya pag inagawan sila ng malaki, yun na. Ito yung ating mga sisiw dati. Yan, pupunta sa kabila yun. Ito yung ibang sisiw natin. Pinaghihiwalay natin sa pagkain. Dahil yung mga malalaki, binubugbog sila pagka kumakain sila na sabay-sabay. Hindi sila makatuka dun sa isang kainan nila. Kapag ka naman pinagsama mo, lilipat naman yung malaki sa isang PVC, hindi na makalapit yung mga ganitong mas bata sa kanila. Kaya yung iba hindi na makapokus sa pagkain. Kaya ganito ginagawa ko, yung mga mas bata, pagka pinalabas ko lahat, kakain sila lahat, tapos dadalhin namin dito yung kanilang pagkain na magkahiwa-hiwalay muna sila. Sumusunod naman silang lahat. Pag nakita na yung mga PVC na lalagyan ng pagkain nila, bubukod din sila kasi tinutuka sila ng malalaki. Yan. Mga ilang minuto lang paubos na ang kanilang pagkain, pwede na silang pakawalan. At yung kanilang vitamins nandun. Dito lang, dapat lang tinututukan mo ang manok. Naka-observe ka sa kanila kung sino ba dyan yung may problema. At saka kung anong dapat mo ibigay na gamot na nila. Lalo na pagka ganitong yung maulan, maputik ang ating pwesto. Yan, kailangan dyan bibigay tayo ng mga antibiotic, nagbibigay tayo ng mga
antibiotic na hindi sila magkasakit. Yung antibiotic na binibigay ko mga kasyoki, yung ginagawa ko dyan sa tanghali, nagbibigay ako ng konting patuka, konti lang. At nang sa ganun, yung mismong antibiotic ihahalo ko na sa pagkain. Hindi ko na hinahalo sa tubig. Dahil matagal bago nila maubos yung tubig. Mabulakbol pa yung mga sisiw, no? Doon sa pagkain mismo, talagang pagkain pinigyan mo ng kaunti, mga konting pamerienda sa mga sisiw natin, yung binigay mong antibiotic tuloy-tuloy na sa kanilang bituka, nakakain na nila yung antibiotic. Tapos pagka nag-antibiotic na akong ganyan, binibigyan ko sila ng mga plain na water, no? Malinis sa tubig na yung bibigay ko. Tanggal na lahat ng mga aalisin na natin sa tanghali yung vitamins once na tayo ay nagbigay na ng antibiotic. Kailangan kahit walang sakit, hindi pwedeng may sakit saka ka lang magbibigay ng antibiotic. Dapat advance ang yung ginagawa, no? Hindi pwedeng hihintayin mo bago magkasakit. Nang mapigilan ng sakit, painumin mo na agad ng antibiotic. Huwag lang basta once a week may binibigay kang antibiotic, okay lang yon. Kasi inoobserbahan mo yung paligid na kanilang tinutuka. Pagka ganito ang kanilang iniikutan, may mga putik-putik na ganyan, tumutuka ang ating mga sisiw sa madumi. Kaya kailangan may mga bacteria na pumapasok dyan, yung ating sisiw, binibigyan mo kaagad ng pan-prevention sa kanilang posibleng tumamang sakit sa kanila. Yung kanilang bituka malinis. Kasi pag pinasok yan, yung ganitong klaseng edad, 2 buwan, ito ay malapit pa sa sakit, no? Hindi pa tayo nakaka-check na ito ay okay na. Kaya hanggat maaga, kahit walang sakit, nagbibigay ka ng antibiotic sa kanila. Yan. Andiyan naman yung mga antibiotic na pwede mong ibigay sa kanila. Yung pagka sa gabi, andyan yung anti-malaria, pang-coccidiosis na nabibili. Ang coccidiosis, yan ang ating isa sa mga kaaway, no? Sa ating mga sisiw. Kaya dapat yan, ang gawin natin dyan, ipakain mo na. Huwag mo nang ipainom. Ihalo mo na sa patuka. Nang sa ganun, hindi nasasayang na matagal pang naka-expose. Yung tubig lang, vitamins lang. Pwede sa tubig, yung sa galon. Yung sa galon na yun, no? Pag antibiotic, ipakain mo na, ihalo mo na sa patuka. Nang sa ganun, yung antibiotic talagang makain na nila. Hindi yung matagal pa na kung kailan sila iinom, saka lang sila makakaya. Minsan, pagka pinakawalan mo, iinom yan sa kanal, o di hindi mo na naibigay yung tamang antibiotic na pumasok sa katawan nila. Yan, yung iba busog na. Ito tuloy pa sa pagkain. Yung iba kasi matatapang na, kaya pag nabusog na iba, umaakyat na. Tulad yung iba na yun. Ito yung nakahiwalay, yung mas matanda. Mas matanda ito ng 2 linggo. Ito kasi pagka pinagsama-sama mo, pinalinya mo sa isang linya, yung ibang mga ito lilipat sa isang PVC. Tapos tutukain nila yung yung mas mabata sa kanila. Ayan, tukanan busog na yung mga ito. Okay na. Ganyan lang ang sistema na ginagawa natin dito sa ating munting mga sisiw na inaalagaan. Ayan, kanal na yan. Sana may naibigay uli akong tips sa inyo kung paano tayo magbigay din ng antibiotic sa kanila na hindi nasasayang yung gamot. Ang gawin na lang ninyo, ihalo nyo sa pagkain. Ang sa ganun hindi nasasayang yung gamot na binibigay natin sa kanila. Ang ilagay mo na lang sa galon yung mga vitamins.
Kasi pag ang antibiotic hinalo mo sa pagkain at naubos nila yon, lahat sila nakatuka, lahat sila kumain, ibig sabihin yung mga sisiw natin ay ayos na, may ano na, papasok na sa kanilang katawan yung gamot. Dahil dito maputik yan kung hindi ka magbibigay ng mga pang prevention sa kanila, paano yan? Kasi ang kakanain ng bakterya yung kanilang intestine, yung kanilang mga internal organ, yung sa loob ng katawan nila. Pagka nadapo ng sakit yan, yun na, dahan-dahan ng mamamayat, puputla ang katawan, hindi nakakain, mamamatay na. Ito, kapupula ang mga mukha napakapupula ng mga mukha, kahit maputik ngayon dahil tagulan, walang sakit kasi advance tayo sa gamot. Ina-advance natin ang gamot, kahit walang sakit, ginagamot na natin hanggat maaga. Yan kitang-kita nyo naman na pulang-pula ang kanyang ulo. Ito ay 2 buwan at 3 linggo na. Malapit na silang mag 3 buwan. Ito yung ating ipapamigay, So okay, ang ating tips ngayon ay pagbibigay ng ating antibiotic nang hindi masayang, saka pagpapakain sa ating mga manok. Tulad nga ng sinasabi ko, ako ay wet feeding. Ayan, wet feeding simot na, nasimot na nila itong mga manok na to. Kahit na walang inumin, tuloy-tuloy yung pagkain, hindi sila nagchochok kasi yung kanilang tinutuka ay basa ang kanilang pagkain. Pag kasi tuyo yan, umaano sa lalamunan nila, dumidikit. Okay, hanggang sa muli mga kasyoki, kita-kits tayo ulit sa susunod na video tips ng ating munting channel. Baka naman natulungan ka nito ang aking video, baka naman pwedeng tulungan natin ang ating munting channel, at paki-click na lang din ang notification bell nang sa ganun ay maging updated pa tayo sa mga susunod na video na ating gagawin. Salamat mga kasyoki, God bless.